Golden State Warriors GM itinanggi na ititrade nila si Draymond nung nakaraang deadline. Pero bago ang lahat, unahin natin ang context. Si Draymond Green ay hindi lang basta role player. Siya ang defensive anchor, vocal leader, emotional engine ng Warriors. Pero kasabay nun siya rin ang laging nasa technical fouls, may suspensions history. Minsan nakakaapekto sa chemistry ng team. Ngayong season nakita natin na tumatanda na ang core. May injury concerns si Steph at hindi na kasing lalim ng dati ang roster. Kaya natural lang na may tanong ang fans at media, time na ba para mag-move on sa Draymond era? Ngayon, lumabas ang balita na itinanggi ng front office, specifically ni Mike Dunleavy Jr. na hindi kailanman naging seryoso ang trade talks kay Draymond Green. Sa madaling salita, sinasabi nila na hindi namin tinatry i-trade si Draymond. Pero bilang basketball fans, alam natin na ang NBA ay isang business. At minsan, kahit sabihin nilang wala, may ibig sabihin pa rin yun. Let's be real. Sa papel, untouchable si Draymond dahil system fit siya kay Steve Kerr. Walang kapalit sa leadership niya. At siya ang glue guy ng dynasty. Pero sa realidad, tumatanda na siya. Malaki ang contract. At minsan, mas napag-uusapan ang attitude kaysa sa laro. Ang tanong, worth it pa ba i-build ang future around him? Hindi ito hate kay Draymond. Ito ay basketball reality check. Ngayon, eto na ang pinaka-importante. Ano ang next move ng Warriors front office? Option 1, stay the course. Panatilihin ang core, Steph, Butler, Draymond, at ang bago si Porzingis. Minor trades lang ang gagawin. Rely sa chemistry at experience, safe option, pero limited ang ceiling. Option 2, soft rebuild. Hindi i-trade si Draymond, pero bawasan ang role niya over time. I-develop ang mas batang core, balanced, risky sa ego at locker room. Option 3, one last push. Gamitin si Draymond bilang leverage kung sakali. Hanap ng mas batang defender o scorer. I-maximize ang natitirang prime ni Steph. All-in move, high risk, high reward. Sa tingin ko, ang pinakamalamang ay option 2. Hindi agad nila bibitawan si Draymond pero unti-unting magbabago ang structure ng team. Kung mananatili si Draymond Green, kailangan mas controlled emotions, mas efficient offense, mas leadership by example. Hindi na pwedeng puro sigaw at text. Kailangan veteran presence, hindi veteran problem. Sa huli, malinaw ito, mahalaga pa rin si Draymond Green sa Warriors pero hindi na siya untouchable gaya ng dati. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion nyo. Kung kayo ang GM ng Warriors, ititrade nyo ba si Draymond o hindi? Bakit? Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, like, subscribe at comment lang. Peace out!